Good na? Oo, kaya. Good afternoon po, brother, 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 Andres. brother Andres. What is euthanasia for you? Euthanasia came from the word, from the Greek word eu, and thanatos. Eu means easy, and thanatos means death. So, ibig sabihin, easy death, or as we all know, yung ginagamit nating meaning ngayon for euthanasia is mercy killing. This is the ending of suffering, parang pagtatapos ng kahirapan ng isang tao o ng isang nilalang. What does the Bible teach about euthanasia? We have no concrete na talagang text about euthanasia na matatagpuan sa Bible, but then the church, ang pinangawakang base ng church is that yung kautusan na you have to respect life, na kinakailangan na huwag kang papatay. What are the consequences of accepting euthanasia? Of course, maraming mga consequences yan kapag i-accept natin euthanasia. First, kailangan natin consider ang mga moral, no? Morals and socials. For example, sa social, ano ba muna ang definition o sino yung mga dapat na tumanggap na tinatawag natin euthanasia, or ano yung mga consequences o ano yung mga requirements para ibigay ito tinatawag natin euthanasia, no? And then sa morals naman, of course, hindi pinapayagan ng ating simbahan ang euthanasia for the reason na yun nga, yung respect o yung respeto natin sa buhay. Do you think euthanasia should be allowed? What make you think so? Of course, nasa panig tayong simbahan, kasi meron tayong mga factors na dapat i-consider kung i-allow ang euthanasia. Meron tayong mga circumstances na dapat pag-aralan. For example, kunyari, kung ang bata ba ay, let's say, ang isang nanay, no? Ang isang nanay na nagdadalang tao at makaka-apekto yung sa buhay ng nanay, yung kanyang dinadala. So, tinatawag din natin euthanasia, yung pagpatay sa bata o yung pagtanggal, pagkikil sa buhay ng bata so that mabuhay yung nanay. Tinatawag natin dyan sa ethics is double effects, no? Titimbangin natin kung alin yung mas mabigat, kung yung good effects ba o yung ill effects na idudulot ng ganun. But then, social, tinatanggap ang euthanasia for the reason that kung tayong mga tao ay may karapatan sa buhay, ganun din ang tao, may karapatan silang mamatay. Dahil of course, it is more humane, no? Parang mas makatao na ibigay natin sa kanilang kamatayan. So, hindi na sila maghihirap o hindi na sila magdaranas ng hirap. But then, sabi ko nga sa inyo, dahil nasa stand tayo ng simbahan, of course, we should follow na bawal ang euthanasia for the reason that ang buhay ang pinakamalagang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos, at walang sino man ang pwedeng maaaring kumuha nito aside from God himself. Salamat po, Lang? brother. Thank you po. Ay, thank you.